Makakausap po natin ngayon ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens, NCSC, si Attorney Maria Merceditas Navarro Gutierrez. Attorney, magandang umaga po. Doris at Robert, welcome po ulit sa Tandem ng Bayan. Robert and Doris, salamat sa pagbibigay nyo ng pagkakataon na makapagpaliwanag kami tungkol dito sa issue, no? Opo. Good morning, ma'am. Akalain mo, partner, senior pala ito, si Ma'am Merceditas. Akala mo lang yun na Sino ko hindi. sobrang senior? Ay, tropa na po tayo, ma'am. Tropa tayo. Hindi lang senior, sobrang senior. Ikaw senior pa lang, ako sobrang senior. So ano po ang maliwanag na paliwanag ng iyong grupo dito? Nalulungkot ako dito sa pangyayaring ito dahil sa pagkakaalam ko na ngayon ko lang nalaman yan na meron palang ganyang issue. Kahapon lang. At tinanong ko, sabi ko bakit ganyan? And then, ito pa, hindi lang yan ang nangyari the past 9 days. Kasi, yung head ng NCR, pinakamalaki natin mga senior citizens, nasa Quezon City eh. Opo. At saka kaya dapat talagang pagtugunan yan. At nasa NCR, ang mga yung jurisdiction niyan, 17 LGUs. At alam nyo kung ilan lang ang tauhan na nag-evaluate? 5. Ha? Okay. 5 lang? Oo, 5. Stop. Okay, ganun pa man. Opo. Nalaman ko dahil magta-transfer yung RD sa isang opisina. Kasi nag-report naman sa akin kung paano ginagamit yung unit na u-utilize yung budget, how much. Ang laki ng amount na ibibigay sa ating mga senior citizens sa NCR. Ito lang 2026 ngayon, nakapagbigay na ng mahigit 209 million. So, hindi natin nakikita at hindi ko nakikita, hindi napapaalam kung ano ang backlog. Di ba? Kasi nakikita marami nabibigyan. Itinanong ko ang backlog dahil nga sa transfer. Ano bang backlog niya sa NCR? Alam mo ba, umabot ng 13,000. Nagulat ako. Wala. Gusto ko na mahimatay sa number. Ang dami. Na hindi nabibigyan. 13,000 seniors ang application. Lord Joseph. Kasi dumagsa nung malaman. Alam nyo ngayon, after 9 days, alamin nyo kung ilan na ngayon na natira. Ilan na lang po? 3,000. Ayan, at least yung 10,000 nakalarga na. Kaya nga. Oo, dahil kumuha ako ng mga volunteers. Ayun. May mga senior citizens na nag-volunteer. Sabi ko, mga kaibigan kong senior citizens, pwede ba tulungan niya ako, mga abogado to ha? Mag-evaluate man lang kayo. For the first time, sumama ako sa evaluation na tininan ko kung paano ini-evaluate. Makakatapos ka napakarami sa isang araw. Kasi andyan na yung application forms na binigay ng LGU. Andyan na yung birth certificate. Na andyan na yung kanilang picture. Kompleto na. Kompleto. Bakit kompleto na? Ngayon, of course, may mga problema na nagkakaroon ng duplication. Nag-a-apply sa isang lugar, nag-a-apply din, sinecheck namin yon. At ngayon, sabi ko dito sa aking staff, alamin nyo sa picture, sino ba ang matanda at sino ba ang mahina na mag-prioritize tayo. Dahil talagang may risk sa aming trabaho, di ba? Sa namin na aplikante, lahat mga matatanda na. Di yung posibilidad na may mangyari sa kanila during the process of the application, talagang may mangyayari at mangyayari na may mawawala, di ba? Natural talaga yan. Pero ngayon, sabi ko, tingnan nyo muna sa pagtingin nyo lang sa litrato. Kung nakita nyo, nasa hospital na, nasa hospital bed, o kung nakita nyo payat na payat, unahin nyo na at unahin yung senior centenarian. Kaya nito ang sinabi ko kaagad nakapagbigay sa centenarian. Dahil sa isang volunteer ko, unahin yung centenarian na Madrid na nung pang February nag-apply, natanggap niya na yung kanyang 100,000. So ngayon, itong 3,000 na natitira pa, tatapusin natin yun bago mag-September. By September 2, tapos na yan. So, isasama ma'am dito yung sa grupo ng Marilag Senior Citizens na nagreklamo. Sabi ko, ayusin nyo na yan ngayon. Dahil kailan ko lang nalaman kahapon. Oo. Sabi ko, hindi mangyayari yan. Kasi kahit na matanda na, kung sa trabaho ako just to leave a legacy of performance for our seniors. At hindi naman masirap na trabaho. Ano po kayo, ma'am? Ang personnel, ang kulang na kulang. Yun, kulang. At nanghingi kami sa DBM at dahil nga kulang na kulang at hindi makakuha ng enough na budget for personnel, ngayon, inalaw naman kami na magkaroon ng mga contract of services. Inalaw kami na kumuha, so madadagdagan na mga cost
Oo. employees natin. Kung hindi po Diba? yan gagawin, ay talagang tatambak na naman yung backlog natin. Oo, at hindi ko na pababayaan na matambakan at ini-encourage ko atin lahat ng mga senior citizens na tingnan din sa LGUs. Dahil yung mga OSCA natin, yung pagbibigay ng application, hindi ka agad din na bibigay. Kaya sabi ko sa ating mga OSCA, please alamin nyo ang inyong responsibilidad. Oo. Kasi kung minsan nakakarinig ako ng report na kadalasan, hindi po kami binigyan ng form kasi po wala pa daw pong budget. Correct. Naku, Ang budget ay nanggagaling sa commission, hindi naman sa LGU. yun na nga po. Tapos, Diba? nahihirapan pa po, ma'am. Kagaya ko. Kaya, oo. Kukuha sana ako ng Dami. ID. Oo. Nilipat po yung OSCA doon sa City Hall. Sa Oo. City Hall, makikipagbakan ako sa sandabakmak na yun nga. tao. Yan ang mga ganyang problema, Doris. Kaya nga noong pa, no? Dahil nga iniipon lahat. Oo. Kung sino yung mga magpe-pay out. Noon nga, nag-aano pa sila, before my time, magdi-distribute sila sa ako naman, sa ano man na na-specify na LGU na lugar, ando, nahihimatay sa init. Totoo. So nagkaroon kami ngayon. So sabi ko, hindi maaari yan. Mag-MOA tayo with Humart, with Robinson. O meron kami. Kaya nga nagdi-distribute kami sa MOA o kaya sa Robinson. Oo, hindi naman po. Ginagawa natin lahat, Doris, Robert. Pwede ang lahat naman. ng nagawa natin. Oo. At sabi ko pa, ang mga senior citizens natin, nagreklamo. Yung mga asosasyon, bakit hindi kayo gumawa ng paraan na mapunta kayo sa LGU? Bakit hindi kayo gumawa ng paraan para mapunta sa NCSC? Puntahan ako, yung mga RDs nyo hindi nagtatrabaho. Eto, ang aming mga claimants, tingnan nyo lahat kung sino nag-apply. At ako mismo magiging responsible. Sige, magsumbong kayo sa DCMM. Ang DCMM will talk to me. Ayun. Opo. Okay. Kasi importante rin naman po talaga, tama na alam natin yung problema and then Tama. mailalapit natin kay Attorney Mercy Gutierrez, syempre, para po ma-actionan. Di ba lagi tayo nag-uusap? Opo, Malaman opo. ko, gusto daw ako ma-interview kasi meron sinabi na gano'n, na nasa arte ng gano'n. Hindi sasagutin ko. Dahil di ba noong pa sinabi ko sa inyo, you will be our channel of communication. Oo. Kayo ang Thank you din pala doon sa mga nag-volunteer para ma-evaluate, doon sa mga abogadong Ay, oo. nag-volunteer. Mga totoo lang. Mga abogado to. At Opo. marami pang gusto mag-volunteer ngayon na malaman. At in fact, gusto ko nga magkaroon ng MOA with the Philippine National Volunteer Services Agency, yung PNVSCA, para magkaroon kami ng group of volunteers. So Opo. kung may mga problema sa komisyon, silang aming kaagapay. Dahil nga, Opo. unang-una, magtanong nyo kung magkano ang budget ng Magkano komisyon. 200 million. Wow. Paano ka magdadagdag ng tao? Kaya nga. Kaya nga, at 16 ang aming regional offices. Tapos ang siniservisyo namin, 11 million. Correct. Ang dami. Tapos ito pa. Oo. Itong mga aming mga regional offices, may walang sasakyan yan. Ang mga hawak nilang mga towns, municipalities, Lalayo. probinsya. Pagitan. Ang lalayo. Oo. Totoo. Tapos magdi-distribute ka ng pera na wala ka man lang gwardiya, wala ka man lang sasakyan. Hindi Yan naman ang pwede lahat yun. ng problema Oo. na nagpapatanda lalo sa akin. Pero hindi naman. Easy. Ay, hindi. Oo. Attorney, kaya nandiyan, kakaya mo yan. Kakayanin mo Hindi yan. sa- Oo. Baka kaya natin basta tutulungan nyo kami dahil Ay, oo pakitawag naman. nyo naman ang pansin ng ating mga kaukulan. Oo, tsaka ngayon attorney, sasalang ang ang NCSC, 'di ba, sa budget briefing deliberation. Meron Baka deliberations. mailambing na natin 'yan na madagdagan ng Why not? pondo. Oo. Yun na nga, sabi ko, bigyan na naman ng mga kasakyan itong mga regional director. Meron nga akong kausap sa PhilHealth na sabi niya, may mga luma akong may sasakyan, baka may mga luma kayo, ibigyan nyo na sa amin. Totoo. Baka naman Magamit may mga man ahensya lang. ng gobyerno. May mga ohensya ng gobyerno, baka naman sobra-sobra ang sasakyan nyo, pagdamutan nyo naman ng komisyon. Oo. Pati Kaya sa mga magamit. opisina, alam niyo ba, pati sa mga opisina, nakikiusap kami sa LGU na bigyan kami ng libreng opisina. Sus, Oo. Like yung provincial government of Pampanga, si Governor Pineda. Meron silang isang libreng opisina sa Kapitolyo. Doon ang Region 3, libre. Pwera lang kuryente at saka tubig ang binabayaran. Opo. Dahil wala ng pera, para kaming mga nakikiusap sa ating mga LGUs
na makatipid kami dahil ang normal na pagbabayad ng regional offices umaabot sa 120,000 a month. A month. O saan pupunta yung 200 million? Kaya nga, oo. So, Yung bakit... 3.4 billion na Opo. binibigay sa amin, kasi 3.6 billion ang nagiging budget namin. Yung 3.4 billion na na-utilize naman namin fully sa mga gifts namin, sa mga centenarians, at saka yan sa mga milestone agers. Ayan, opo. Yun, doon ang 3.4. Tapos yung natitirang 200, sa amin na yun. Okay. Magkakaroon pa ba ng korupsyon sa 200 million? Aray ko. Abono. May kulay pa Attorney nga. Abono. Abonado pa kayo. Mangungutang pa kami sa DCMM. Naku, wala po kami papautang. Oo, diba? Tingnan nyo naman ang aming kinakaharap. Opo. Kailangan namin volunteers. At ang mga Correct. seniors na, yung mga 60 and above, Oh. ang lalakas pa. At ito naman, alam nyo ba sila, karamihan sa kanila, ayaw nila ng ayuda nga eh. Na yung mga may kaya naman, gusto lang namin makatulong, makapaghanap buhay pa. Oo. On our own. But of course, siyempre welcome naman natin yung social pension. Diba? Yung universal. Na lahat Correct, naman magkaroon. Siyempre, ano naman yan eh. Hindi naman yan charity eh. Bigayan sa kanila na nagserbisyo sa bayan. Correct. So, bakit kaya, ma'am, Yan sa ay palagay utang ng nyo? gobyerno sa mga senior. Yun na Hindi nga. yan charity, hindi yan ayuda. Tinrabaho, pinagpaguran, partner. Pinagpaguran. So, ngayon, Pinagpagura natin yan ng mga seniors, di ba? tama. Tapos, bakit ngayon parang ang lumalabas, partner, ang laki ng hinanakit ng mga seniors kasi parang napabayaan sila. Na itsepwera. Oo. Kaya, naku, wag sila, magtiwala sila. DCMM, i-monitor nyo kami. Opo. Oh. Ma'am, Yun. ang puso po natin, ha? Medyo easy lang tayo. Hindi, ganyan lang naman tayo. Malakas na naman tayo. Ayan. Kasi may- The may heart. passion talaga. Oo. Oo, dahil may puso tayo sa ating mga... Tama. Pero sa mga lolo tola dyan na nanonood at nakikinig, napakinggan nyo naman po yung commitment ng NCSC, di ba? Na hanggat kaya, imagine mo yung 10,000 na nailakad na yun at nakikinabang na Pag marami na tayo nagawa, ang dami, kasi ating mga senior citizens, walang mga abogado, walang mga tumutulong kung may Totoo. problema. O anong ginawa ng NCSC? May MOA na tayo with IBP. Na lahat ngayon na may mga problema, kung may nasagasaan, kung mayroong inape, kung mayroong mga maltreatment, ipinapasa na natin ngayon sa IBP sa buong Pilipinas, sa lahat ng chapter. Ayos, ganyan may ba? partnership na Oo. pala. So, Kumbaga may dapat, abogado. ma'am, dapat, merong info campaign. Kasi hindi nalalaman ng mga seniors na pwede palang ganun, na meron palang ganyan na mga Kapag kailangan nyo pala, merong Oo. MOA ang At NCSC. nalaman ko ang lahat ng proteksyon na senior citizens nung mapasok ako sa komisyon. Ah, Ikaw, Doris, okay. alam mo ba? Hindi po. Pa hindi natin alam na kung ano ang mga discount. Ngayon, Correct. alam ko na. Paano namin mapapaalam? Meron ba kaming mga mababayaran para mag-advertise with our 200 million? Yun na nga po, napakahirap na posisyon po ang Oo, kinalalagyan. napakahirap. Pero wag po Please kayong wag kayo pong mag-alala dahil tayo nga po ay sinabi niyo nga po magtutulungan. Handa naman po ang DCMM Teleradyo para Yan, tumulong po. Wag Sabi ko nga Oo. sabihin ko nga kay Doris at saka kay Robert kung dapat magkaroon ng segment man ng mga senior. Ay, pwede naman, attorney. Oo. About seniors. Tingnan nyo, attorney, ngayon pa lang na Ang nagkukwentuhan dami. tayo. May Oo. mga messages na po na pumasok agad dahil may mga concern sila. Si Jose Bora ng Antipolo, sabi sige. niya, Ano kailan yun? po ba dapat mag-apply bago makuha yung 10K? Yan. 4 months before mag-birthday. 4 months. Okay. Yung mga application forms niyan, saan sila pupunta at ano ang dapat Sa nilang OSCA. bitbit? Dahil kasi Sa dahil OSCA. nasa batas yun pupunta sa OSCA eh. Opo, Ayun. opo. Si Kaya Viber, may malaki ang role ng OSCA. Kaya Ayun. mga OSCA, parang awa nyo na po. mga Oscar, magpapatrain tayo sa NCSC, ha? Correct. Para alam may natin. May training na nga. May- kami. ayun Pero, naman pala eh. ito na naman ang problema.
budget sa pag-train. Ay, oo nga. Oo. Oo, di ba? Zoom na lang sige, daw no? po online. Attorney, ito pa si Viber number 9292. Actually, di lang po sa NCR na delay. Papa ko po, August 2025, nag-85 years old. Nakuha yung 10K April 2026 sa Antipolo po yun. Sabi niya, ito mahalaga, at least nakuha. NCR pa rin yan. NCR pa rin. Patria Bulanhagi. Sabi niya, sa Batangas City, sa bandang San Pascual, wala din bigay ang na senior, for kita mo senior. na. Ayan. Eh, kaso mo nga, wala sige yan. walang Sinabihan ko sasakyan. na din. Wala sasakyan, walang opisina, agad-agad dun. Wala. Oo. Oh, nakuha ba yung form? Nakapag-apply Correct. ba? Yun nga. Naibigay. At saka Doris, Robert, Opo. na-forward ba sa amin? Yan ang mga issues na-forward ba sa amin? Si Kaya Norly. importante yung pagtutulungan ng OSCA at saka komisyon eh. And we, Correct. of course naman, value the importance of OSCA. Totoo. Partner, si Norly, ang daming tanong, pero maganda. Sige. Sabi niya, good morning po. Ang lola ko po sa Ibaan, Batangas, nag-celebrate ng 95th birthday last June 2026. Wala pa rin po nakukuha. Ask ko lang din if retro. Ano pangalan niya? Norly po, Norly. Bigay namin sa inyo yung number niya mamaya. Sabi niya, Sige. retro daw po ba yun? Kasi nung 80th, 85th at 90th niya, ay wala pa yung batas. Hindi. Kasi dapat pag tumuntong ng 80, 85, 90, 95, doon lang ibibigyan 10,000. Opo. At nag-take effect ito nung after March 17, 2024, yung pagbibigay ng komisyon ito. Bago lang kasi itong komisyon sa pagbibigay ng mga ganitong mga benepisyo eh. Opo. Kasi dati, yung sa centenarian, binibigay ng DSWD. Ngayon, itong 2024, after March 17, nasa komisyon na. At bago pa rin, at saka, bago pa lang din ang komisyon, 7 years old lang. Ay, ganun pala. Oo. Opo. Robert, meron ka pa dyan? Lahat bago at lahat may Si Joseph, mukhang nagka-idea dun sa sinabi ni Attorney Mercy. Sabi niya, baka naman po pwede mag-hire din kayo ng seniors na kaya pa magtrabaho para bumaba yung unemployment rate natin. Panahon po yata dapat ang itaas na yung retirement age ng mga nagtatrabaho. Tama talaga, tama ang sinabi niya. Sabi ko, kasi productive pa ang 60 up, no? Kasi ang 65, bata pa yan, pwede pa magtrabaho. At itong ating yung Department of Labor natin, mayroon silang project. At lahat ng mga gusto pang magtrabaho, fit and productive, kaya pa, pumunta lang sa DOLE. At may program dyan na magbibigay ng trabaho sa ating mga seniors. Ay, naman In pala fact, sinabi sa akin ng DOLE, nag-job fair sa Davao. 300 senior citizens ang nag-apply. At alam niyo kung ilan ang na-employ? Ilan 285. Okay, tama. Diba? Malaki-laki Hindi lang ano kasi yun. dinalalaman ang programa ng ating mga ahensya sa Yan nga gobyerno po sinasabi ko, ma'am. Correct. Walang info campaign. Kagaya dito para sa mga senior. Oo. Di ba maraming nalilito eh? Doris, Robert, kaya ba namin sa commission lahat yan? Kailangan talaga namin ng tulong Ay, para di, mapaalam. Subscribe na sa official YouTube channel ng National Commission of Senior Citizens para sa mahalagang impormasyon at programang may puso para sa seniors.